sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag din bilang linggo ng Laetare. Ang Laetare ay isang salitang Latin na isinasalin sa wikang Ingles bilang rejoicing. Ito ang panahon kung saan sa pagtapat natin sa kalamitanan ng Kwaresma, inaayayahan tayo ng simbahan na magalak. Ang pari ay maaaring sumuot ng rosas na kasulyat, at ang altar ay maaaring gayakin ng mga bulaklak. Sa paggamit ng mga instrumento para sa mga himig, maaaring tumugtog din ng instrumental. Kung mapapansin natin ang pagbubungad na pagpasok ng misa para sa araw na ito, inaayahan ni Propeta Isaías na magalak ang bayan ng Jerusalem dahil sa dumaan na kaligtasan nito. Kaya sa gitna sa ating pagsisisi at pagsasakripisyo ngayong Kwaresma, kailangan nating magalak sapagkat darating ang pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Suwamemang Santa, Semana Santa, at ito'y hahandong sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pagninilay. Noong 1995, idinadao sa Manila ang ikasampung pagdiriwang ng
ipagkakadigan araw ng mga kabataan, sapagkat kasabay nito ang ikalawang pagpista ng pinakamamahal na Papa San Juan Pablo sa ating bansa. Ang tema na pagdiriwang ng WYD na ito ay kung paano sinugo ako ng Ama. Isinugo ko rin kayo. At kasabay nito ang pag-aawit ng inilikhang kanta ni Trina Belente na Tell the World Who is Love. Ang nasabing kanta ay hango sa ating ebanghelyo ngayon. Ang ating pinapapaboritong bersikulo sa Biblia ay isang magandang pahayag ni San Juan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang diskurso kay Nicodemo tungo sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan, ipinahayag ni Jesus ang isang pagganap na mas mapagpala ang kanyang pag-aalay ng buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Higit pa sa pagtataas ni Moises ng isang tansong ahas sa isang poste. Alam natin ang buod ng banal na kasulatan ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos Ama. Bilang Diyos ng pag-ibig, ang paglikha niya sa atin ay ayon sa pag-ibig dahil sa kanyang ginagawa ng puno ng kabutihan. Subalit, dahil sa kasamaan ng tao, nawalay ang ating relasyon sa Kanya. Ngunit, sa kabila ng ating mga kahinaan, dulot ng pagkakasala at pagkukulang, isinugo ng Ama sa napakatakdang araw ang Kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat Siya ay Diyos, si Kristo ay nakatawang tao upang maranasan niya ang ating katauhang maliban sa gumawa ng kasalanan. Niyakap niya tayo upang tayo ay kanyang iangat patungo sa ating mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos na ating Ama. Ginawa niya ang lahat alinsunod sa dakilang kalooban dahil hanggang sa bingit ng kamatayan sa krus, kaya nakilala ng siya'y nabuhay ng pag-uwi. At ang tungod natin ay namamantaya upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang pangako hindi sa mundo ngayon, kundi sa kabilang banda ang kalangitan. Kaya ito'y paalala sa atin ng Diyos na mapagmahal ay inaayayahan tayong yakapin niyang buong-buo ang kanyang pagmamahal upang ipadama natin ito sa ibang tao. At ang pag-ibig na iyan ay dapat kaikibat ng pagtuwid ng mga masasamang bagay at patuloy na paggawa ng kabutihan. Hiniling natin sa Panginoong Diyos ngayong linggo ng Laetare na tayo'y naway magalak sa kabila ng ating pagiging maintim. Ngayong Kwaresma, ng pag-ibig niya ay maging ating gabay habang tayo'y nalalapit sa paggunita ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa kanyang anak sa darating na Semana Santa, patungo sa liwanag ng muling pagkabuhay. O God, you created everything through your word. As we contemplate you in the scriptures, proclaim and heard today, when you ask as your children and as brothers and sisters to one another,